pa talaga ang nangyari sa event ng Sunnyside Productions. Bilang isa sa mga attendees na nandun, mismo nung araw na yon, gusto ko lang i-share ang experience ko, yung statement na inilabas ng organizers at bilang isa rin sa mga nagbayad, syempre, may thoughts din tayo. Libre naman mag-isip, hindi nga lang libre ang ticket. At para malinaw agad, o yung mga chismoso dyan sa kilid-kilid, yung mga magaling manise, hindi ito tungkol sa pagsisi kay Ken Suzon. Si Ken ay guest sa event, hindi siya ang organizer, hindi siya ang humawak ng ticket selling, at lalong hindi siya ang mag-a-approve ng refund. Kaya, linawin na natin yan ha bago pa may mauna sa comments. Noong araw ng event, dumating kami sa venue, syempre excited. Yung tipong prepared na, nakaayos na at mentally ready nang sumigaw. May mga bumiyahe pa nga, nag-adjust ng schedules, nag-leave sa work at syempre, naglabas ng budget. Okay, at aminin na natin, isa sa reasons kung bakit maraming bubili ng tickets ay dahil nandun si Felipe. Alam naman natin ng 18 kapag may chance makita o masuportahan ang kahit sino sa member ng SB19, maraming gumagawa ng paraan. Kahit ang wallet mo, umiiyak, sasabihin mo pa rin, support natin yan. Kaya naman, para sa marami dahil, hindi lang to simpleng event. Ito yung pinaghandaan, inabangan, at pinag-ipunan. Tapos, pagdating sa venue, doon lang malalaman na postponed ang event. What? Ay grabe siya. At sa moment na yon mga day, sabay-sabay yata kami nag-process ng 5 stages of grief. Ang bilis lang kasi kasunod agad yung tanong na, teka, paano yung pera namin? After that, naglabas ng public statement ang Sunnyside Productions. At in fairness, detalyado nila itong pinaliwanag. May internal issues, may complications sa handling ng fans at may mga nangyari behind the scenes. As attendee, na-appreciate ko na nag-address sila publicly. Mas okay na may statement kaysa tahimik na parang kami na lang ang bahalang mag-theorize. Pero habang binabasa ko yung statement, ay teka lang. Parang ang dami nangyari sa side ng production na ngayon lang nalaman ng attendees. Habang binabasa ko, feeling ko, naka-enroll ako sa crash course ng event management. Okay, gets namin may internal problems, gets namin may issues sa team. Pero bilang nagbayad ng unang pumasok sa isip ko, okay, pero saan banda yung refund sa kwento? Kasi, respectfully, kung ano man ang naging internal issue nila, labas na doon ang attendees. Hindi kami kasama sa production meeting. Hindi kami humawak ng fans. Hindi rin kami witness sa mga behind-the-scenes decisions. Diba? Ang alam lang namin may event, bumili kami ng ticket at pumunta kami. Kaya kung may problema sa loob ng team, sana hindi attendees ang mag-suffer sa consequences. Kasi naman, parang kami na nga ang nagbayad, kami pa ang nagkaroon ng surprise plot twist. Aray ko. At kaya lang naman kami pumunta dahil gusto naming suportahan at makita si Philip. Yes. Again, hindi to tungkol kay Ken Suzon ha. Guest siya, hindi siya ang issue dito. Ang concern ay yung event handling at kung paano maaayos yung nangyari sa mga attendees na nagtiwala at nagbayad in good faith. At sa dulo, simple lang naman ang gusto ng attendees, hindi para makisaw-saw sa internal issues, hindi para maghanap ng sisihin, hindi para gawing teleserye ang production. Ang gusto lang, malinaw na update kung paano at kailan maaayos ang refund. Because we showed up, we paid, we trusted the event. Deserve po namin ang malinaw na sagot kasi support is support. Pero sana hindi laging kasabay ng support ang test ng pasensya. Uulitin ko po, hindi yung attendees ang mapapaisip kung kailan pa may babalik yung perang sila mismo ay pinaghirapang ipunin. Gets namin na may nangyari, pero sana hindi yung supporters ang sasalo sa inconvenience ng bagay na wala naman silang part. Kasi kami, support lang ang pinunta. Hindi kami nag-sign up para maging collateral damage sa production meeting. Nemen.